itutur ko kayo kung saan kami nagtatrabaho ng aking nakakabatang kapatid. So, ang ginagawa namin guys, bumabangon kami ng mga daling araw para bumili ng aming ititinda doon malapit sa ospital. Kaya ito yung kapatid ko, siya yung nagdadrive sa akin papunta doon sa malapit sa ospital para magbenta ng mga kakanin at sopas para sa mga naghihintay para magpa-check up dito malapit sa ospital. Kaya ito guys, meron ng mga pasyente na naghihintay ng madaling araw pa lamang. Kaya sa mga tao dyan, nakala kung ano yung trabaho namin, ito po yung tinatrabaho namin. So, nagsistay lang kami doon guys ng 2 hours kasi na mga alas 6 ng umaga, yun na yung papasok na yung mga pasyente doon sa clinic. So hanggang alas 6 lang kami ng umaga doon guys. So pagkatapos namin kumain ng umagahan, ito magluluto naman ako ng para sa pangtanghalian. So ang lulutuin natin ngayon guys ay munggo na merong papaya at malunggay. Guys, napakasustansya nito. Hindi ko alam kung nasubukan nyo na to. Pero, subukan nyo guys. So, ngayon, babalatan lang natin ng papaya bago ito ilunas. So, meron kami kasing ang halamanan ng papaya. Kaya hindi na kami bumili doon sa market. Kasi lahat na yung bilihin ay napakamahal na. Kaya mas mabuti na kung meron kayong tanim, mas mabuti na yun na lang yung gamitin natin. Kaya advisable na lang na meron dapat tayong mga tanim dyan sa palibot ng bahay natin. At ito, naghiwa na rin ako na guys ng bawang. So mamaya, hiwain ko rin ito yung sibuyas. So ito guys, natapos na natin hiwain yung bawang. Ngayon, sisimulan na natin hiwain yung sibuyas. Ganito rin ba kayo maghiwa ng sibuyas guys? Yung pinapa. Kumbaga, pinapa muna bago hiwain. Kasi mas, hindi siya mahirap na kunin yung balat. So, ito guys, pinapa ko muna ito bago hiwain. Yung pinapa na para bang yung pinapa na ilong. Ito tuloy na alala ko yung ilong ko na naman. Kasi palagi akong sinasabihan ng aking inay na ako yung may pinaka matangos na ilong sa aming mga kapatid. Joke lang guys. So, sabi naman ng afam ko, sabi niya, maganda raw yung ilong ko kasi parang Pilipinong-Pilipino talaga guys. At saka isa ito sa mga nagustuhan ng mga afam. Kaya kahit paano proud talaga ako sa Pilipinong ilong ko. So ito, pabalik tayo sa paghiwa ng bawang. So hiwain lang natin ng hiwain guys hanggang madurog yung bawang. Saka maganda ito na panggisa sa munggo. Dito guys, hindi na ako naglalagay ng kamatis sa pag-isa ng munggo kasi madaling mapanis kapag nainitan. So ngayon, bumubula na yung munggo natin. Pero hindi pa ito yung tamang, consistent ng munggo na gusto kong gisahin. Gusto ko yung durog na durog. Kaya pakuluan pa natin ng ilang minuto bago natin gisahin. So, kumuha lang ako ng sandok para durugin yung natirang munggo. Kitang-kita guys, hindi pa siya durog na durog. Kaya durugin ko siya muna. Yun. Hanguin ang hanguin, durugin ang durugin. So, ito guys, dapat durog na durog po siya bago natin gisahin. Kasi, parang
pag durog siya, magaling, siya, malapot. Yan yung magandang, gisahin na munggo. Yung malapot na munggo. Kaya dapat durugin natin siya. Pero, hindi yung puso natin na dapat durog guys ha. Yung munggo lang. Kasi mas maganda kapag durog na durog talaga siya. Kaya hanguin lang natin ang hanguin at durugin ng munggo hanggang lumapot ito. May naalala ba kayo guys kapag dinudurog niyo itong munggo? Sino gusto niyang durugin? Joke lang yun guys. Yung munggo kasi isa ito sa pinaka-paborito kong lutuin. At ito rin yung pinakauna kong niluto nung bata pa ako. So naalala ko pa nga ako yung palaging inuutusan ng aking nanay na magluto ng munggo. I think nung elementary pa lang ako guys, nung grade 4 or grade 5 ako, yun yung pinakaunang beses ko na nagluto ako para sa amin. Ngayon, painitin lang natin yung kalan. Bago natin lagyan ng mantika para ito ay magisa natin yung bawang at saka yung sibuyas. Dapat mawala na yung tubig sa ating kalan guys bago natin lagyan ng mantika. Kasi pag nilagyan natin ng mantika habang meron pang tubig, ito ay tatalsik yung tubig sa mantika. So ngayon ay lagyan na natin ng mantika bago natin gisahin. Painitin lang natin ng mantika bago natin ilagay yung bawang. May iba't ibang klase kasing pag-gisa guys. Ang iba inauna yung bawang bago yung sibuyas. Yung iba naman, yung inuuna ay yung sibuyas bago ang bawang. So sa akin naman guys, inauna ko yung sibuyas bago ang bawang. Madali kasi masunod yung bawang bago yung sibuyas. So, nauna ko muna yung sibuyas bago ang bawang. So, yun guys, i-mix lang natin, isahin hanggang magkulay brown. Hindi naman brown, hindi yung sunog, kundi yung golden brown lang. Tama lang, hindi naman yung sunog. So, ito, maghintay lang tayo ng ilang minuto. Tapos, ihango natin yung sibuyas. So, ihango natin ulit hanggang magkulay golden brown. So, ito lang yung guys, nilalagay ko ito sa munggo. At kasi, yung munggo ay nasa kaldero. So, yun, nilagay ko na yung binisa kong bawang at sibuyas sa munggo. Tapos, naglagay rin ako ng 3 kutsarang asin habang kumukulo ito. So, 3 kutsarang asin lang para hindi masyadong maalat. So, dapat 3 kutsarang asin lang po. So, takpan lang natin. Pagkatapos ito, nagluto rin ako ng piniritong isda. So, ito yun guys, yung para sa tanghalian namin. So, hindi ko na guys pinakita kung paano tapusin yung aking pagluluto kasi nagmadali na akong pumunta ng city para bumili ng mga gagamitin sa negosyo. Napakainit talaga guys, parang ayaw ko talagang lumabas, kaso kailangan na akong bumili ng kakailanganin para sa negosyo. Tsaka, nagtugon rin yung kapatid ko na bumili ng diaper para sa baby niya. Kaya naisipan ko na rin na bumili ng chips. Parang isang buwan ako hindi nakakain ng chips guys. So, gusto ko yung yung matamis na maasin. Marami kang pagpipilian dito sa
sa grocery store. So, ito kasi yung pinaka-paborito kong anong gagawin, yung mang-grocery. Basta, meron ka lang pera. So, may napili na ako, guys. Ito yung actually, bumili na ako ng octopus. So, parang asin siya na medyo matamis. At ito ang tumawag sa akin yung kapatid ko na nagpabibili ng ng guard. Shampoo. And hindi ito advertisement, guys. So, sinasabi ko lang, disclaimer lang po, hindi po ito advertisement. Ito lang yung binibili ko sa tindahan. Tsaka, bumili rin ako ng sabon. So, yun, pagkatapos nun, umuwi na ako, guys. Dito na lang natin tatapusin ang aking vlog. See you next time! Bye-bye!